Tunog ng barko, alon at mga ibon ang maririnig sa paligid. Sa tuwing lumulubog ang araw sa pier ng Maynila, tila ba isang makapangyarihang eksena ang unti-unting nabubuo. Ang mga ilaw ng pantalan ay nagsisindi isa-isa, habang ang hangin ay may dalang alaala ng mga paalam at pangakong muling babalik. May mga pusong naghahanda sa isang mahabang biyahe, hindi lang sa dagat, kundi sa landas ng kapalaran. Maingay sa pier, maririnig ang mga tawag mula sa megaphone. Ika-3 ng Hunyo, mainit ang sikat ng araw sa Manila Port. Ang init ay tila sumasalamin sa bigat ng loob ng bawat paalis na OFW. Amoy mantika, diesel at pagod ang himpapawid. Dala ang maleta, may isa na namang kaluluwang aalis ng Pilipinas. Muli, bawat hakbang may dalang pangarap. Bawat tingin sa likod, may iiwang pamilya, alaala at parte ng sarili. Si Elijah, 33 anyos, isang batikang seaman, 6 na kontrata ng nilakbay, nagsimula bilang pangarap. Pero ngayon, tila naging kalasag na lang ito sa tunay na damdamin. Hindi na ito isang paglalakbay, kundi isang siklon ng pagkalimot sa sarili, sa emosyon, sa layunin. Habang hinihila ang maleta, naramdaman niya ang bigla ang pagbangga doon. Ay, sorry kuya, hindi ko nakita. Nabundol ko yata ang maleta mo. Okay lang, sanay na yung maleta sa bangga. Medyo malamig ang tinig na sabi ni Elijah, pero hindi bastos. First time ko kasi dito sa barko. Medyo sabog sa orientation ng utak ko. Sabi naman ng babae. Sanayan lang, mamaya automatic ng kilos mo. Sabi pa ni Elijah. Tama ka, mahirap lang talaga sa umpisa. Nakangiting sabi ng babae. Serena, 28 anyos, seawoman. 2 kontrata pa lang ang natatapos. May anak, may mister, pero sa loob ng puso niya, may mga tanong. Hindi niya alam kung tama bang nandito siya. Pero heto siya, muling lumulubog sa karagatang hindi niya kabisado. Hindi pa man sigurado sa direksyon, pinili pa rin niyang sumuong. Maririnig ang tunog ng makina sa loob ng barko. Sa unang gabi ng shift, halos walang usapan, pero hindi mailap ang pagkakataon. Unti-unti, may mga salitang lumulutang sa ere. Kuya, ilang taon ka na sa barko? Tanong ni Rina. Mag-4 na taon. Halos bahay ko na to. Seryosong sabi ni Elijah. Ako, parang hindi pa rin sanay. Lalo na paggabi, sabi ni Rina habang nakatingin sa malayo. Gabi ang pinakatahimik, pero minsan, dun din sumisigaw ang isip mo. Sabi ni Elijah. Nakatingin din sa parehong direksyon. Ang gulo, no? Tahimik ang paligid pero maingay ang loob. Kaya minsan mas gusto ko pa yung may kasamang ingay. Kahit radyo lang. Sabi pa ni Elijah. Ako naman, natutong makinig sa ugong ng makina. Parang heartbeat ng barko. Nakangiting sabi ni Rina. Sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ang ingay ng coffee machine. Break time, tahimik pa rin pero may kasamang kape at konting kwento. Miss ko ng anak ko. Ikaw, may anak ka? Tanong pa ni Rina. Meron, 3 pero hindi ko na halos kilala. Seryosong sabi ni Elijah. Masakit yan yung ikaw ang provider pero hindi ka na kilala bilang tatay. Ganon yata talaga sa atin. Pero muna bago ang lahat. Pero minsan gusto mo rin lang maramdaman na sapat ka. Kahit wala kang dalang padala. Oo, minsan gusto mo lang marinig na, kumusta ka? Biglang inilabas ni Rina ang kanyang cellphone. Smile ka naman. Selfie lang, wag seryoso. Hindi ako sanay sa ngiti. Pero sige, para sa rookie. Ayan, medyo gumiti rin. May progress. Isang ngiti, isang litrato, walang kahulugan sa iba. Pero para sa kanila, isang pahinga sa araw-araw na bigat. Isang paalala na may mga sandaling hindi kailangang maging komplikado. Sa gitna ng trabaho, may munting ligaya. May kumatok sa cabin door. Break ulit? Kape tayo? Sabi ni Elijah.
Masyado kang matyaga sa kape. Nakangiting sabi ni Rina pagbukas ng pinto. Minsan kailangan lang nakausap. Gabi-gabi? Wala naman akong inaasahan. Tahimik ka lang kasing ka-break. Tahimik ka lang kasing ka-break. Sabi pa ni Elijah. Hindi ba nakakailang yan minsan? Tanong ni Rina. Hindi, kung pareho kayong marunong manahimik. Tahimik si Rina, walang sagot, pero hindi rin siya tumanggi. Hindi siya umaamin, pero hindi rin lumalayo. Parang alon, dumarampi, pero hindi sumusuko. Hindi pa nila alam kung saan ito patutungo, pero pinipiling manatili sa daloy. Matinding katahimikan, malamig na hangin sa deck. Habang pinapanood ang alon, pareho silang tahimik. Wala nang tanong, wala ring sagot. Sa pagitan ng katahimikan, tila may mga salitang hindi kailangang banggitin. Hindi lahat ng koneksyon kailangan ng linaw, minsan sapat na ang presensya. Tahimik ka pa rin, pero parang sapat na yun, sambit ni Elijah sa sarili. Hindi ko pa alam ang lahat, pero gusto kong manatili rito kahit saglit lang. Sa isip naman ni Rina. Ilang sandali, narinig na ang announcement. Duty na ulit, walang usapan, pero may ngiting bitin. Isang kumpas ng ulo, isang tingin. Hindi ito simula, hindi ito wakas. Isa lang itong sandaling hindi pa nila kayang ipaliwanag. At marahil, ayaw pa rin nilang bigyan ng pangalan. Alon, tunog ng barko sa gitna ng gabi. Sa bawat gabi sa dagat, habang tahimik ang buong barko, may dalawang pusong gising. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa damdaming hindi nila masabi. Hindi pag-ibig, hindi kilig, isa lang itong kakaibang koneksyon. Isang anyo ng tahimik na pagkakaunawaan sa gitna ng dagat at dilim. Sina Rina at Elijah. Hindi sila magkasintahan, hindi sila malaya. Pero gabi-gabi, lumalalim ang koneksyon nila. Tahimik, bawal, pero totoo. Hindi man malinaw, alam nilang may pumipintig na hindi maipaliwanag. Sa bawat patak ng alon, parang may sinasabi ang katahimikan sa pagitan nila. Tunog ng kape, tunog ng makina. Sa loob ng crew mess hall, habang ang iba'y tulog, naroon sila sa isang sulok. 2 tasa ng kape, 2 katahimikan, isang kwento, isang oras na tila tumitigil ang mundo. Alam mo, kung araw-araw ganito, baka hindi na ako umuwi. Ha? Bakit? Taas ang kilay na tanong ni Rina. Lagi kang nasa shift, laging may kape, laging may kwento. Nakangiting sabi ni Elijah. Huwag mo akong bulahin, Elijah. Wala akong oras sa ganyan. Sabi ni Rina at may tipid ng ngiti. Hindi bola. Totoo, bihira akong makahanap ng babae na kaya kong sabayan sa usapan. At ikaw, Rina, iba ka. Seryosong sabi ni Elijah. Iba akong tao, hindi ibang babae. Magkaiba yon. Napangiti si Rina. Hindi niya ginusto, pero kusa. Agad niyang inilibing ang ngiting yon sa isang hikab at tingin sa malayo. Huwag kang madala, Rina. Ganyan ang mga lalaking bihasa sa laro. Bulong ni Rina sa kanyang sarili. Maririnig ang mga yabag, malamig na simoy ng hangin. Pwede bang personal na tanong? Sabi ni Elijah. Depende kung gaano ka personal. Naalala mo pa ba ang huling beses na may umakap sa'yo? Natahimik sandali si Rina bago sumagot. Grabe ka. Bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan? Wala lang, curious lang. Kasi ako matagal na. Halos nakalimutan ko na kung anong pakiramdam. Elijah, hindi lahat ng kulang dapat punan. Paalala ni Rina. Pero aminin mo, minsan naiisip mo rin, yung may yakap sa'yo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Tahimik si Rina, hindi siya sumagot, pero bumilis ang tibok ng puso niya. Sa bawat salita ni Elijah, may bigat. Hindi lambing, hindi pa anyaya, parang paghingi ng pahintulot na umamin. Mahangin ang gabi, maririnig ang tunog ng alon. Kung pwede lang, gusto kong yakapin ka ngayon. Walang halong mali siya. Gusto ko lang maramdaman kung totoo kang tao. Hindi pa naginip.
Nangungusap ang mga mata na sabi ni Elijah. Elijah, wag mo akong idaan sa mga linyang ganyan. Malamig na sabi ni Rina. Pero seryoso pa rin ang mukha ni Elijah. Wala akong script. Lahat ng sinasabi ko galing sa gutom kong makaramdam ulit. Napaatras si Rina. Gutom? Kung gutom ka, kumain ka. Hindi ako reseta sa pagkauhaw mo sa lambing. Pero habang lumalayo siya, lihim siyang humawak sa dibdib niya. Ramdam niyang init, hindi mula sa barko, kundi mula sa pagitan nila. Isang init na hindi niya inasahan sa gitna ng malamig na gabi. Umuulan sa labas na may kasamang kulog at kidlat. Pareho silang naka-duty sa labas, nasilungan sa isang sulok ng deck, basa ang balikat ni Elijah. Si Rina, nanginginig sa lamig. Lumapit ka. Nilalamig ka na. Wala akong gagawin. Promise. Huwag na. Okay lang ako. Pag-iwas ni Rina. Kahit sa damuhan, umaamin ang katawan. At ikaw, giniginaw na. Sabi pa ni Elijah. Hindi lang katawan ko ang nilalamig, Elijah. Mahinang sabi ni Rina. Sandaling katahimikan, napatingin sila sa isa't isa. Naglalaban ng mga mata. Isa sa pagpipigil, isa sa paglapit. Walang lumapit, walang lumayo, parang barkong nakadaong sa pagitan ng alon at baybayin. Sa gitna ng ulan, may pagitan na mas mainit pa sa katawan. Rina, sa totoo lang, gusto lang kitang makasama. Walang label, walang pangako pero totoo. Totoo nga ba? O dahil lang malayo tayo sa pamilyang dapat nating uuwian? Mataray na sabi ni Rina. Pwede bang pareho? Pero hindi ibig sabihin madali agad. Sabi pa ni Elijah. Ayoko ng larong walang dulo. Ayoko ng panandalian. Matigas na sabi ni Rina. Sa likod ng kanyang matatag na boses, nangingilid ang luha. Hindi galit ang sanhi, kundi takot. Takot na baka totoo. Takot na baka gusto rin niya. Hindi kita hinihingi. Gusto lang kitang maramdaman kahit sa usapan lang. Sabi ni Elijah habang nakatitig sa mga mata ni Rina. Hindi kita pinipigilan, pero sana wag mo na akong tuksohin. May mali ba sa paghangang tahimik? Hindi mali ang humanga, pero wag mong hayaang dumapo sa puso kung hindi ka handang manatili. Tumalikod si Rina, bumalik sa loob. Iniwan si Elijah sa gitna ng ulan, sa gitna ng tahimik na paghihintay. Sa bawat patak ng ulan, may tanong na hindi nasagot. Sa bawat buhos ng tubig, may damdaming pinipilit tabunan. Sa loob ng cabin, maririnig pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Sa kanyang bunk bed, si Rina ay tulala. Namumugto ang mga mata at ang dibdib ay mabigat. June 15, hindi ko alam kung mali bang lahat ng to o mali lang ako kasi gusto ko rin. Pero paano ko aaminin kung alam kong sa dulo masasaktan lang kaming pareho? Sabi ni Rina habang inirecord ang boses. At si Elijah, gising pa rin. Tinitigan ang maliliit na sketchpad, tila inuukit ang mukha na paulit-ulit niyang naaalala. June 15, sinubukan kong iguhit ang mukha mo. Pero hindi ko matukoy yung tingin mong gusto mong lumapit pero pilit lumalayo. Sana kahit sa panaginip, maramdaman kitang yakapin, sabi ni Elijah habang nakatingin sa kawalan. Kinaumagahan, tumunog ang alarm. Bagong umaga na naman, parang walang nangyari. Parehong tahimik, walang tinginan, pero sa bawat pagkakasalubong ng katawan, may init pa rin. May dalang tanong ang bawat sulyap. Nagkakwentuhan ng mga crew. May mga tawanan. Uy, si Kuya Elijah at Ate Rina. Bagay, tahimik pero lagkit ng tinginan. Natawa naman si Rina. Nako, baka magalit ang asawa ko sa'yo. Baka mainggit pa nga eh. Sabat naman ni Elijah. Sa simpleng biro, may tunay na tensyon. Hindi nila aaminin pero pareho silang hindi na mapakali. Sa likod ng biro, may sigaw na ayaw ilabas. Makikita ang paglubog ng araw sa deck. Alam mo Elijah, minsan naiisip ko, baka kaya lang tayo ganito dahil kulang tayo. Baka
Pero kahit kulang, minsan dyan mong matatagpuan ang buong damdamin. Pwede ba tayong umasa na walang masisira? Paniniguro ni Rina. Hindi ko alam, pero gusto kong subukan. Kahit kalahating hakbang mo lang. At sa katahimikang yon, natapos ang ikalawang kabanata. Walang halik, walang yakap, pero puno ng init. Puno ng pilit na pagpipigil, isang tahimik na paglalakbay sa pagitan ng pagdanais at pag-iwas. Hindi pa sila handa. Hindi pa nila kayang aminin, pero alam ng puso, may pagitan sa kanila na hindi kayang burahin ng distansya. At habang lumulubog ang araw sa dulo ng karagatan, nag-iiwan ito ng tanong, hanggang saan kayang dalhin ng katahimikan ang dalawang pusong bumibigat sa bawat gabi. Isang umaga, malakas ang alon, maririnig ang malakas na hangin na tumatama sa barko. May mga sandaling maliit lang sa paningin ng iba, pero pag tinago sa puso, lumalaki. Isang selfie lang, isang ngiti. Pero para sa dalawang pusong sinisikil ang damdamin, maaaring yun na ang simula ng hindi mapigilang pagkahulog. Sa isang iglap, ang isang segundo sa harap ng kamera ay naging tanong na walang kasagutan. Isang sandaling pilit nilalabanan, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip. Magka-shift na naman sina Elijah at Rina. Magkalapit, magkalayo sa lahat ng dapat, pero unti-unting pinagtatagpo ng panahon. Sa bawat gabi ng tahimik na duty, lumalalim ang kwentuhan, tumitindi ang katahimikan, at mas nagiging masalimuot ang nararamdaman. Sa bawat sulyap, may sinisimulang pangungusap na hindi matapos-tapos. Smile! Dikit-dikit kayo! Ayan, groupie ng mga haggard! Masayang sabi ni Rina. Dikit agad si Kuya Elijah kay Ma'am Rina, oh. Lagot! Sabi ng isa sa mga crew na inaasar sila. Natural, katabi ko sa duty, katabi ko sa picture. Natatawang sabi ni Elijah at pinatulan ng biro. Tumawa din ng mahina si Rina. Hay nako, picture lang to, wag bigyan ng kulay. Pero pagbalik sa cabin, parang sinisilip ni Rina ang gallery. Tumigil ang daliri niya sa isa lang na litrato. Sa Elijah, siya, magkatabi. Magaan ang ngiti, parang matagal nang magkasama. Sa mata, may aliw. Sa ngiti, may lihim. Parang may gustong sabihin ng larawan na hindi masabi ng bibig. Bakit ba yung tingin ko rito? Bakit parang may kilig sa litratong to? Bulong ni Rina sa sarili. May kumatok sa pinto ng cabin. Rina, gising ka pa? May gusto lang akong sabihin. Bungad ni Elijah. Marahang binuksan ni Rina ang pinto. Ano na naman yan? Ang ganda natin sa picture. Sana pwede kong isave yan sa utak ko habang buhay. Naubos si Rina. Corny mo, Elijah. Isa lang yung litrato. Hindi lang yan para sa akin. Parang memory ng isang bagay na hindi pwedeng mangyari. Pero gusto mong balikan. Parang sandaling totoo kahit sandali lang. Sinsero na sabi ni Elijah. Saglit lang silang nagtitigan, walang sinabi pa si Rina. Pero hindi niya agad isinara ang pinto. Tumigil siya sandali, tila hinahanap ang tamang salita. Pero sa halip na magsalita, pinili niyang tumalikod. Isang sulyap, isang kaba, isang ingay na nagmumula sa katahimikan. Kinagabihan, nag-video call si Rina sa asawa. Hindi para magpakilig, kundi para gampanan ang responsibilidad. Walang kasamang damdamin, isang obligasyon para lang matupad ang inaasahan sa kanya. Patuloy ang pagtunog ng cellphone nito. Mahina lang ang signal. Ngayon ka lang tumawag sabi ng kanyang asawa. Sorry, duty ako buong gabi. Kamusta ka na dyan? Eto, galing trabaho. Yung anak mo, hinahanap ka. May padala ka ba this week? Tanong ng asawa ni Rina. Medyo nag-alangan siya bago sumagot. Baka sa Sabado, may delay sa remittance. Sabado? Nako, may tuition na si Kian. Pasensya na, ginagawa ko naman ang lahat, diba? Marahang sabi ni Rina. Walang I miss you, walang ingat ka,
Puro gastos, puro padala, puro hinihingi, parang negosyo ang ugnayan. Ganito na lang ba talaga kami? Pamilya sa pangalan pero parang wala ng puso. Bakit parang mas malayo kami sa isa't isa kaysa sa distansya ng barko't lupa? Tanong ni Rina sa sarili. At sa kabilang cabin, si Elijah nag-video call din. Magkaibang oras, magkaibang kwento, pero parehong lungkot. Oh, bakit ka tumawag? May emergency? Malamig na tanong ng asawa ni Elijah. Wala naman, gusto lang sana kitang kumustahin. Eddie, okay naman. Busy ako, may online meeting ako mamaya. Si Gio, kumusta ang anak natin? Ayun, galit kasi wala ka na naman sa birthday niya. Naiinis na sabi ng asawa ni Elijah. Nasaktan siya sa sinabi nito. Ginagawa ko naman lahat para sa inyo. Malumanay niyang sabi. Alam mo, minsan parang mas gusto ko na lang na mag-isa kaysa paasa. Tumigil si Elijah, hindi na siya sumagot. Pinatay niya na lang ang tawag at pumikit. Hindi sa pagod ng katawan, kundi sa bigat ng pusong hindi na mapunan. Kung ganito rin lang, bakit pa ako lumalaban? Baka sa paglaban ko, lalo ko lang silang napapalayo. Mahinang sabi ni Elijah sa sarili. Kinaumagahan, shift na naman. Sa crew mess hall, parang walang nangyari. Ngunit sa bawat sulyap ni Elijah kay Rina, mas malalim. At si Rina, umiwas, pero hindi rin mapakali. Isang sulyap lang, parang may bumubulong. Isang presensyang hindi na pwedeng baliwalain. Nakita ko kay Elijah ang mga matang malungkot pero buhay. At hindi ko alam kung gusto ko pa ba siyang kausapin o iwasan. Kasi kapag kinausap ko siya, baka hindi na ako makaiwas. Sabi ni Rina sa sarili. Maingay ang mga crew, may tawanan. Uy, may pa-selfie na naman sina Sir Elijah at Ma'am Rina. Wala yon, one time lang. One time lang, pang group memory lang. Tumatawang sabi ni Rina. Pero bakit sa dami ng crew, sa kanila lang nagkakaganito? Isang tanong na hindi masagot ng kwentuhan, isang damdaming hindi kayang ipaliwanag ng simpleng tawanan. Parang may bagyong paparating. Hindi kita sa mata, pero ramdam sa hangin. Papalubog ng araw at banayad ang hangin sa karagatan. Rina, sa totoo lang, gusto lang kitang kausap. Kahit simpleng kwento lang. Nakakalimutan ko kung gaano kabigat ang buhay ko. Huwag mo akong gawing pahinga, Elijah. Hindi ako gamot sa pagod. Pakipot na sabi ni Rina, pero may ngiti sa mga labi. Mas lumapit pa si Elijah. Hindi kita ginagawang gamot. Gusto lang kitang maramdaman bilang tao. Hindi bilang kasamahan lang sa shift. Baka natadala ka lang ng lamig ng dagat at init ng katahimikan. Pero sumeryoso ang mukha ni Elijah. Pwedeng oo, pero paano kung totoo rin? Paano kung tama ngang nararamdaman, pero maling tao ang pinagmumulan? Sa bawat patak ng ulan, sa bawat kibot ng damdamin, mas lalong nabubuo ang tensyon sa pagitan nila. Hindi ito pag-ibig, hindi pa, pero hindi rin ito basta pagkakaibigan. Isa itong ligaw na emosyon sa gitna ng dagat, isang damdaming walang pangalan pero may bigat. Na-miss mo na bang hawakan? Yung tipong hindi halata pero ramdam mong may ibig sabihin. Elijah, ang hirap ng mga tanong mo. Sabi naman ni Rina at agad na umiwas ng tingin. Minsan gusto kong hawakan ang kamay mo. Kahit wala lang. Para lang maalala ko kung anong pakiramdam ng totoo. Baka sa hawak mong yon madulas ang puso ko at pag binitiwan mo, durog na naman ako. Sa loob ng gabi, sa pagitan ng mga unan at ingay ng makina, may dalawang kaluluwang hindi makatulog. Tahimik ang paligid pero maingay ang damdamin. Ang tanong, hanggang kailan kaya nila ito itatago? June 18, tinitigan ko ulit ang selfie naming dalawa. Sa letratong yon, may mata na parang may tinatago at hindi lang ako yon. Sabi ni Rina sa sarili at muling ine-record ang boses. June 18, hindi ko kayang hawakan ang kamay mo sa harap ng tao. Pero sa loob ng isip ko,
ikaw ang inaabot tuwing gabi. Si Elijah naman sa kabilang banda. Isang litrato, isang sulyap, isang sandali sa pagitan ng dapat at gusto. At sa bawat video call na malamig, mas lalong tumitindi ang init sa pagitan ng dalawang pusong pilit nagkakalimutan. Sa bawat buntong hininga, may kwento. Sa bawat pagtitimpi, may pangarap. Mahinang ihip ng hangin, tunog ng barko sa gabi. Hindi lahat ng sekreto sumisigaw. Yung iba, tahimik lang, nakasilip sa mata, nakatago sa papel. At kapag naramdaman mo na kahit hindi mo banggitin, alam mong may binabago ito sa'yo. Naglalakad ang mga crew sa hallway. June 19, isang normal na gabi sa shift, pero sa bulsa ni Elijah may hindi normal na nilalaman. Isusulat ko lang kasi kapag sinabi ko baka layuan mo ko. Pero kung mababasa mo to, kahit hindi ka sumagot, sapat na. Sa isang pahina ng lumang notebook, isinulat ni Elijah ang laman ng kanyang dibdib. Sobrang dami na niyang gustong sabihin kay Rina, pero hindi niya kayang diretsohin. Kung pwede lang, kung wala tayong sabit, baka ako nang unang yumakap sa'yo tuwing gabi. Ano to? Tanong ni Rina nang may makitang nakaipit sa logbook. Binuksan niya ang papel. Sa pagitan ng mga report, may nakasiksik na liham. Maikling mensahe, walang pirma, pero halatang kay Elijah. Elijah, bakit mo pa ito ginagawa? Hindi mo ba alam na mas mahirap pag inaamin mo? Sabi ni Rina sa sarili. Kaya palang bait mo na itong mga gabi. Kinagabihan, sabay na naman ang duty nila sa deck. Malamig ang hangin. Salamat at dumating ka. Nakangiting sabi ni Elijah nang makita si Rina. Anong ibig sabihin ng sulat na yon? Wala, gusto ko lang maramdaman mo na may nagmamalasakit pa rin sa'yo. Ngumiti si Rina pero hindi yun umabot sa mga mata. Nagmalasakit ka pa talaga. Hindi mo nga ako pwedeng hawakan. Oo, pero kung kaya kong yakapin ka sa tingin, araw-araw ko na yung ginagawa. Nako, huwag mo na akong bulahin, Elijah. Hindi ako yung tipong napaflatter. Hindi mo man aminin, pero napapangiti ka kapag inaasar kita. Nakangiting sabi ni Elijah. Sarkastiko namang sumagot si Rina. Napapangiti, hindi kinikilig. Magkaiba yon. Biglang bugso ng hangin. Tahimik silang naupo sa bench. Walang halikan, walang hawakan. Pero sa pagitan ng katahimikan nila, may damdaming gustong kumawala. Bakit mo ako sinusulatan pa? Hindi ba mas mahirap pag nilalantad mo lahat? Mas mahirap yung gusto kong sabihin pero hindi ko masabi. Baka kasi hindi mo dapat sabihin. Tumingin si Elijah kay Rina. Hindi hawak ang kamay, hindi lumalapit. Pero kitang-kita sa mga mata niya na totoo ang lahat ng sinabi niya sa sulat. Sana lang kahit bawal, kahit imposible, maisip mo rin minsan na ako ang gusto mong kausap sa gabi. Biglang bumuhos ang ulan pero walang umalis, walang nagsabing tara na. Parang kahit basa sila, mas okay yon kaysa iwanan ang sandaling iyon. Hindi ka ba aalis? Baka kasi pag lumayo ako, hindi ko na maibalik tong moment. Moment daw oh, para kang artista, sabi ni Rina na pinipigil ang ngiti. At ikaw ang leading lady ko. At ikaw ang leading lady ko, kahit sa isip lang. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Rina. Tumayo siya, kumatok, isang maliit na kilos na hindi niya maintindihan. Nagulat si Elijah. Nanlalaki ang mga mata ni Elijah sa gulat nang bumukas ang pinto. Rina? Huwag ka ngang mag-assume. Wala akong ibang mapuntahan. Gusto ko lang ng hangin. Defensive na sabi ni Rina. Welcome ka palagi kahit na hindi ka magsalita. Nanatili si Rina sa pintuan. Hindi siya pumasok pero hindi rin siya umalis. Naalala ko lang dati bago kami ikasal. Ganito kami ni Jonel. Tahimik lang pero sapat na yung presensya. Ako, wala na sa amin yung tahimik. Puro away, puro singil. Wala nang lambing. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi to sa'yo. Marahang sabi ni Rina.
Siguro kasi alam mong hindi kita uhusgahan. O baka kasi alam kong hindi mo ako hahabulin kung lumayo ako. Natawa si Elijah. Subukan mong lumayo. Baka masundan pa kita kahit disembark na. Kinabukasan, napansin ng lahat. Mas tahimik si Rina. Mas alerto si Elijah. Pero sa tuwing magkakasalubong, may biglang sulyap na parang eksena sa teleserye. Ay, may alky na yata. Hindi na magkausap? Baka naman may multo lang sa deck kaya hindi mapakali. Sabi pa ng isang crew. Sa loob ng mga biro, may katotohanang ramdam ng marami. Sa loob ng engine room, maririnig ang tunog ng checklist papers. Elijah, wag mo na ako lagyan ng sulat sa logbook ko, sabi ni Rina. Tumawa naman si Elijah. Sorry, hindi ko na ulitin. Hindi ko sinabing ayoko. Ang sabi ko lang, wag mo niyang iwan kung saan-saan. Kasi baka mabasa ng iba at baka pati damdamin ko, mabuking. Hindi niya itinanggi ang kanyang nararamdaman. Hindi niya rin sinabi na ayaw niya. Pero patuloy niyang itinatabi si Elijah. Marahan, pero halata namang nagpapakipot lang. Sa gabing iyon, parehong hindi nakatulog sina Elijah at Rina. Parehong hawak ang notebook, parehong hindi nagte-text pero parehong iniisip ang isa't isa. June 20, salamat kahit minsan lang. Pinili mong manatili sa pintuan ko. Kahit hindi ka pumasok, ramdam kong nandun ka. Si Elijah naman sa kanyang kwarto. Pagdating sa deck, duty na naman. At ang lahat bumalik sa dating routine. Pero sa loob, mas gulo. Pwede bang humiling? Tanong ni Elijah. Depende kung safe sa reputasyon ko, baka pwede. Pwede bang magpakuha ng picture? Tayong dalawa lang. Nakangiting tanong ni Elijah. Hindi ako mahilig sa selfie. Pero yung isa nating group pic, tinitigan mo gabi... Pero yung isa nating group picture, tinititigan mo gabi-gabi. Sino may sabi? Nagulat na tanong ni Rina. Napangisi naman si Elijah. Hula lang, pero nahuli kita. Naglakad si Rina paalis. Ang yabang mo, tigilan mo nga ako. Pero habang lumalayo si Rina, bahagyang humawak siya sa kanyang dibdib. Dahil kahit konting pikon siya sa biro, mas malakas yung kabog ng puso niyang ayaw umamin. Sa bawat lihim na liham, sa bawat pakipot ng ngiti, may damdaming bumibigat. At kahit di nila aminin, unti-unti nang hinahatak sila ng alon. Sa kalmadong tubig, madalas nakatago ang bagyo. Sa katahimikan, nandun ang sigaw ng pusong pinipigilan. At ngayong gabi, sa gitna ng alon, may damdaming susubukin. Hindi ito sigawan, hindi ito selosan. Ito'y mga sulyap, mga pahiwatig, at mga panahong dapat pumili kung pipilitin ba ang nararamdaman o itatagong muli sa ilalim ng alon. Alright crew, bagong kasama natin sa engine team. Please welcome, Mia, sabi ng chief mate. Hey mga kuya, ako po si Mia. Huwag po kayong masyadong seryoso baka mahulog kayo sa akin, malanding sabi ni Mia. Ay, grabe si ate, may paandar agad, sabi ng isang crew. Elijah, ikaw na bahala mag-orient kay Mia. Type mo yan sabi pa ng isa. Si Mia, maingay, maboka, at hindi takot magpahayag ng gusto niya. Sa unang araw pa lang, si Elijah ang tinabihan. Si Elijah ang tinitigan. Sa isang lugar na punong-puno ng trabaho, tensyon at limitasyon, si Mia ang naging gulo sa tahimik na daloy. Parang isang kulog sa gitna ng kalangitan ng isang maaliwalas na gabi. Hindi inaasahan, pero nararamdaman. Kuya Elijah, ang pogi mo pala sa personal. Mas pogi ka pa sa profile picture mo sa crew ID, sabi ni Mia. Nag-aalangang sumagot si Elijah. Salamat, pero pare-pareho lang tayo dito. Aba, bilis Di pa man mainit ang upuan, may paramdam na agad. Pero bakit ako naiirita? Wala naman kami ni Elijah. Wala, di ba? Tanong ni Rina sa sarili, sabay irap sa dalawa. Dumating ang lunch break. Dito ka na Elijah, may libre akong dessert, sabi ni Mia. Salamat Mia, pero may pinangakuan na akong sabayan.
Sabayan ang tinutukoy niya sa Rina. Rina na nagsusubok maging indifferent. Pero halata sa mukha niyang pagtataka, ang pagtatampo. Parang gustong umiling pero ayaw magpakita ng emosyon. Hindi mo naman kailangang samahan ako araw-araw, no? May bagong ka-table ka na. Bakit ayaw mo na ba akong kasabay? Tanong ni Elijah. Hindi ko naman sinabi yon, pero hindi rin ako naghahabol. Mataray na sabi ni Rina. Kahit hindi mo sabihin, alam ko napapangiti ka rin pag ako ang kausap mo. Kahit sinasabi mong wala lang, yung paraan ng pagtitig mo, hindi mo maitago. Sa bawat ibas mo, mas lalo akong naniniwala. Pakipot, palusot, pero sa loob, gusto niya nang itanong. Bakit siya? Bakit hindi ako? At ang sagot, naroon lang, hindi nga lang sinasabi. Kasi minsan, mas mahirap ang umasa kaysa umamin. Alam mo, Elijah, gusto ko talaga ng lalaking tahimik, misteryoso, yung tipong maraming tinatago pero handang magmahal. Nakangising sabi ni Mia. Mia, may respeto ako sa katrabaho. Ayokong may mali sa tingin ng iba. Kung tayo lang dalawa, walang ibang nakakakita. Malanding tanong nito. Hinawakan ni Mia ang braso niya. Bahagyang lumapit, pero agad ding iniwas ni Elijah ang sarili. Pasensya ka na, hindi ko ugali ang makipaglaro sa damdamin ng may damdamin. Wow, that hurts. Pero gets ko, hindi ko ang tipo kong madaling pasukin. Next time, Elijah. Nasasaktang sabi ni Mia. Bumukas ang pinto, pumasok si Rina. At sa likod ng pintuan, tahimik siyang nakamasid. Hindi siya umimik, pero nakita niyang lahat. Lahat-lahat. Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? Hindi ko dapat ikatuwa, pero bakit parang pinili niya ako? At kung pinipili niya ako, handa ba akong piliin siya pabalik? Tanong ni Rina sa kanyang sarili. Kinahapunan sa deck, umuulan. Elijah! Tawag niya Rina. Oh! Salamat. Para saan? Nagtatakang tanong ng lalaki. Sa hindi pagpatol, sa pagpili. Rina, ikaw ang pinili ko noon pa. Hindi ko lang sinasabi kasi baka masaktan kita. Baka naman hindi lang ako ang kinikilig sa mga salita mong yan. Pero, ikaw lang ang sinusulat ko gabi-gabi sa journal ko. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ikaw ang laman ng mga tanong ko, ng mga takot ko, at ngayon, ng mga panalangin ko. Natawa si Rina. Ang landi mo. Sa pagitan ng ulan, katahimikan at mga salitang walang label, tumitibok ang isang damdaming hindi maitatanggi. Pero hindi pa rin umaamin kasi minsan, kahit gusto mong umamin, mas takot ka sa mga susunod na mangyayari kapag ginawa mo yon. Dahil baka sa pag-amin mo, mawala ang lahat ng meron kayo. Kumusta? Si Kian, tulog na? Tanong ni Rina habang naka-video call sa kanyang asawa. May kasama akong tropa ngayon dito, nagiinuman kami. Sagot naman ito, naka-turn off pa ang camera. Sino na naman yung tropa mong babae? Huwag kang praning, kaibigan lang. Masama ba may kausap ako habang wala ka? Kaibigan? Palaging kaibigan. Pero bakit may lipstick mark sa baso sa background? Ilang beses ko na rin itong nakita. Pero paulit-ulit ang paliwanag. Dapat pa ba akong maniwala? Bulong ni Rina sa sarili. Si Elijah naman, tinawagan din ng asawa. Oh, bakit ngayon ka lang tumawag? Masungit na bungad nito. Busy lang, kamusta kayo ni Gab? Huwag mo ngang isingit si Gab, kaibigan lang yon. Bakit mas madalas mo siyang kausap kaysa sa akin? May pagdududang tanong ni Elijah. Kasi mas nakikinig siya, kasi hindi siya tulad mo na laging malayo. Parehong may hinala. Parehong may pagdududa, pero parehong walang lakas ng loob na aminin. Baka hindi silang niloloko, baka sila rin ay naloko. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang unti-unting pagkasira ng tiwala. Kinaubagahan sa workroom. Elijah, gusto mo ba talaga ako? O gusto mo lang ako kasi nandito ako? Diretsahang tanong ni Rina. Rina, kung nasa Pilipinas tayo, kung parehong malaya, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa lahat ng totoo sa mundong to, ikaw yung isa sa iilan na gusto kong hindi mawala.
Ako rin. Pero anong gagawin natin? May mga tao tayong masasaktan. Siguro hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pero kahit anong mangyari, gusto kong malaman mo na totoo ako sa'yo. Hindi man ako makalapit, pero nandito lang ako. Unang beses, tahimik pero malinaw, hindi napakipot, hindi pa rin lubusang malaya, pero naglakas ng loob umamin. At sa unang pag-amin, nagsimula ang tunay na bagyo. Hindi na ito usapan lang, ito na ang simula ng tunay na pasya. Sa gitna ng ulan, sa likod ng pakipot, may pusong pumili. Pero darating pa ang isang malaking pagsubok. Dahil ang pagpili, hindi lang ginagawa minsan, kundi paulit-ulit hanggang sa huli. Sa bawat paglalakbay, may daan na hindi inaasahang tatahakin. Sa pagitan ng tama at mali, naroon ang tukso, tahimik pero malakas at laging nag-aabang. Sa barkong ito, sa ilalim ng iisang bubong ng langit at alon, may pusong bibigay kahit alam nilang bawal. Hindi tulad ng karaniwang gabi, tahimik ang crew mess. Wala ang usual tawanan, tahimik, parang may bagyong paparating, hindi sa labas, kundi sa pagitan ng dalawang pusong hindi pa rin umaamin ng buo. Sa kitchen, kumalampag ang plato. Elijah, hindi ka pa kakain? Tanong ni Rina. Hindi ako gutom. Mas busog ako sa damdaming hindi ko masabi. Grabe ka, lahat na lang ginagawang linya. Hindi to linya, Rina. Totoo to. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, ako ulit yung lalaking may silbi. Yung kaya pang magmahal ng totoo. Nagkatinginan. Matagal. Parang walang ibang tao sa paligid. Unti-unting lumambot ang balikat ni Rina. Bumitaw siya ng buntong hininga. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil napapagod na siyang pigilan ng sarili. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa bawat salitang binibitiwan ni Elijah, parang may pumipindot sa loob niya. Mali ito, Elijah. Alam ko. Pero kung mali, bakit sa tuwing malapit ako sa'yo, parang buo ang mundo ko? Humakbang si Rina at umalis. Kailangan ko ng matulog. Rina! Good night, Elijah. Mahina niyang sabi. Pero hindi yun ang huli nilang pag-uusap ngayong gabi. 2:00 ng madaling araw. Sa hallway, tahimik at umuulan sa labas. Hindi makatulog si Rina kaya tumayo siya at lumabas ng cabin. At doon sa corridor na may mahihinang ilaw, nandoon si Elijah, nakasandal sa pader. Parang alam niyang lalabas si Rina. Hindi ka rin makatulog? Hindi. Lumapit si Elijah. Rina, pwede ba kitang yakapin? Bakit? Halos pabulong na tanong ni Rina. Kasi gusto kong maramdaman na totoo tong nararamdaman ko. Kahit isang sandali lang. Tahimik, walang imik si Rina pero hindi rin siya umalis. At sa dahan-dahang paglapit ni Elijah, inilapat niya ang noo sa balikat ng dalaga. Ang katawan ni Rina ay hindi na tumutol. Ang kanyang mga kamay, dahan-dahang yumakap pabalik. Ilang sandali silang nagyakapan, parehong tahimik pero pareho ring umaapaw sa damdamin. Ang init ng yakap niya, parang matagal na naming hinihintay ito, pero parehong natatakot. Ang pintig ng puso ko parang sinasagot ang tanong niya, pero handa na ba akong sagutin ang sarili kong damdamin? Bakit parang gusto kong manatili sa yakap niyang ito magpakailanman? Tanong ni Rina sa kanyang isipan. Bumulong si Elijah. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero kung ito ang simula ng kasalanan, salamat sa pagkakataon. Tumigil ang ulan, mas naging tahimik ang gabi. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, hindi na sila umatras. Unti-unti, mabagal, parang pelikula. Lumapit ang labi ni Elijah kay Rina, at doon, ang unang halik. Hindi mapusok, hindi mabilis. Isa itong halik na matagal nang itinago, pinigilan, ngunit ngayong gabi, tuluyang lumaya. Ang halik ay tumagal, humaba at lumalim. Wala silang imik, tanging hininga at pintig ng puso lang ang naririnig. Humigpit ang pagkakayakap. Tumatong ang kamay ni Elijah sa batok ni Rina. Hinagod ang buhok niya. Maging ang kaluskos ng hangin sa labas,
tila tumigil para bigyang daan ang init na namamagitan sa kanilang dalawa. Elijah, anong ginagawa natin? Marahang tanong ni Rina. Totoo, tanging naisagot ni Elijah. Totoo pero bawal. Pero gusto mo rin, di ba? Hindi sumagot si Rina, pero hindi rin siya umalis. Hinawakan niyang kamay ni Elijah at sa gabing yon, nagtagpo ang dalawang damdaming matagal nang nagtitimpi. Lumalim ang halik, dumikit ang katawan. Niyakap niya si Elijah ng mahigpit. Tila ba kinukumpirma sa sarili na totoo ang sandaling iyon. Eto na ba yun? Yung moment na kinatatakutan kong darating? Bakit parang hindi ko kayang umalis? Bakit parang gusto ko nang manatili sa yakap niya? Kahit mali, para akong nilulunod ng sarap at sakit ng katotohanan. Sabi ng isip ni Rina. Rina, kung gusto mong itigil, sabihin mo lang. Marahan at puno ng damdamin na sabi ni Elijah. Hindi ko alam kung anong tama, pero ayokong matapos agad to. Nagpatuloy ang katahimikan, pero sa loob ng cabin ni Elijah, hindi salitang nag-usap. Damdamin, mga haplos, mga titig. Mga titig na tila ba nagsusumamo. Hindi nila tinuloy sa pisikal na antas na lampas sa hanggan. Hindi nila tinuloy sa pisikal na antas na lampas sa hangganan. Ngunit ang bawat galaw ng kanilang mga kamay, ang bawat buntong hininga ay nagpahiwatig ng mas malalim pang pagnanasa. Sa bawat pagdampi ng daliri, may kiliting humahaplos sa balat. Sa bawat sulyap, may lihim na pangakong unti-unting binubuo. Madaling araw, tumunog ang alarm. Kinabukasan, parehong tahimik. Hindi nila alam kung paano uumpisahan. Pero alam nilang pareho silang nagising sa bagong yugto. May bigat sa dibdib, may saya rin, halo-halong emosyon na hindi kayang isaayos ng kahit anong script o plano. Late ka na, sabi ni Rina at umiwas ng tingin. Oo, kasi hindi ako makatulog. Naisip ko, paano kung hindi mo ako kausapin ngayon? Mahinang natawa si Rina. Di ako pa yung na-pressure? Hindi kita pinipilit. Pero kung pwede bang ituloy natin ang nasimulan kagabi? Elijah, tumingin siya sa mga mata nito at doon may pag-amin. Hindi ng salita kundi ng pananahimik na may damdamin. Ang mata ni Rina ay may bakas ng kaba, saya at takot. Lahat sabay-sabay. Sige, pero huwag mong aasahan na araw-araw ay magiging madali ito kasi hindi tayo malaya. Handa akong ipaglaban kahit komplikado. Basta totoo. Basta ikaw. Kung ito ang simula ng isang bagay na hindi natin mapangalanan, sana wag natin tong bitiwan agad. Kahit saglit lang. Kahit dito lang sa gitna ng dagat. Kasi dito ko lang naramdaman kung paanong minahal ako. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Sabi pa ni Rina. At sa gitna ng karagatang walang hanggan, nagsimula ang relasyong walang pangalan. Pero puno ng katotohanan. Isang halik, isang simula ng kasalanan. At sa bawat araw na lilipas, mas lalalim ang damdaming ito. At sa bawat titig, may kasunod na pangako na hindi pa mabigkas, pero unti-unting humuhugis sa puso nila. Sa bawat ngiti, may tinatagong kwento. At sa barkong ito, ang bawat titig, bawat kilos ay parang larong may kahulugang pilit itinatago. Pero walang lihim na hindi sumisilip, lalo na kung puso ang pinanghahawakan. Ang tahimik na gabi, ang paulit-ulit na ugong ng makina, ang dami ng bituin, lahat ito'y nagiging saksi sa isang relasyong lumalalim sa katahimikan. Sa bawat saglit na magkasama sila, parang may kasamang kilig at takot, pagnanasa at pangamba. Isang linggo na mula nang mangyari ang kanilang unang halik. Sa panlabas, normal pa rin ang kilos ni Rina at Elijah. Pero sa bawat sulyap, bawat hindi masabi, lumalalim ang lihim na namamagitan sa kanila. Sa mga oras ng katahimikan, tumitibay ang kanilang koneksyon, hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Minsan, sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, tila ba nagsasalita ang mga damdaming hindi mabigkas. Sa gitna ng araw-araw na trabaho, may mga saglit na para bang humihinto ang oras
at silang dalawa lamang ang naroon. Bakit parang mas mahirap pigilan ngayon? Kapag magkasama kami, ang hirap huminga. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa damdaming pinipilit naming ikubli. Gusto kong bumitaw, pero mas gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sumigaw, pero natatakot ako sa kahihinatnan. Gusto kong ibulong ang totoo, pero baka ito nang simula ng lahat ng mawawala. Sabi ni Rina sa sarili. Napapangiti ako sa tuwing nakikita ko siya. Pero napapaisip din ako, hanggang kailan namin kayang itago to? Hanggang kailan kami magpapanggap? Hindi ba't ang bawat ngiti ko ay para sa kanya na? Pero hindi ko kayang sambitin dahil kapag binigkas ko ang salitang mahal kita, baka hindi na ako makabalik sa dati. Baka masirang natitirang mundo kung alam kong totoo. Bulong ni Elijah sa sarili habang nakatingin sa malayo. Sa crew lounge, isang bagong karakter ang dumating. Si Tanya, isang bagong kitchen staff. Maputi, malambing ang boses at tila likas na malapit sa lahat ng lalaki sa barko. Mabilis siyang nakapagpalagay ang loob kina Elijah at iba pang kasamahan. Sa bawat halakhak, may halong alindog na hindi maikakaila. Sa tuwing dumaraan siya, may mga matang sumusunod, ngunit ang pinakamasakit, ang mata ni Elijah ay minsan ding tumingin. Uy, Elijah, ikaw pala yung chief cook dito ah. Akala ko suplado ka eh, di naman pala. Ang bait mo pala sa personal. Nahihiyang ngumiti si Elijah. Ganun ba? Mabait naman talaga ako. Minsan lang tahimik. May unting pamumula sa pisngi ni Elijah. Isang kindat ni Tanya at ang mundo ni Rina ay biglang naging masikip. Sa loob niya, may kumurot. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang makita si Elijah nang ngumiti sa iba o ang maramdamang parang hindi siya importante. Nakatingin si Rina sa malayo. Tanya, ang lambing magsalita at si Elijah ngumiti. Yung ngiting dati ako lang ang nakakakuha. Bakit parang may kurot to? Hindi ba't ako ang dahilan ng ngiti niya? Bakit ngayon parang iba ng mundo niya? Tanong ni Rina sa sarili. Excuse me may kukunin lang ako sa gali. Lumingon si Elijah. Rina, okay ka lang? Nakangiti si Rina pero malamig ang tinig. Oo naman, bakit hindi? Pero sa loob ng kusina, hindi mapigilan ni Rina ang sarili. Kumapit siya sa mesa at pumikit. Hindi siya galit, pero nasaktan siya. Ang dibdib niya ay kumakabog at parang may bagay sa lalamunan na hindi mailuwal. Sa dami ng beses na itinanggi niya ang nararamdaman, ngayon lang siya nahirapang itago ito. Parang gustong sumabog ng dibdib niya sa dami ng tanong, sa dami ng hindi masabi. Hindi naman siya sa akin. Pero bakit parang akin siya? Bakit ako nasasaktan kapag may ibang babae? Hindi. Hindi naman kami. Pero bakit parang akin siya? Bakit parang akong nasasaktan kapag may ibang babaeng lumalapit sa kanya? Anong tawag dito? Selos? O pag-ibig na hindi ko pa rin kayang aminin? At kung umamin man ako, handa ba akong mawalan? Tanong ni Rina sa kanyang isipan. Bumukas ang pinto at pumasok si Elijah. Rina, kanina ka patahimik. May problema ba? Wala, masama lang ang pakiramdam ko. Tingin mo, hindi ko mararamdaman? Kahit di mo sabihin, nararamdaman ko. Hindi mo naman kailangang ipaliwanag kung bakit ka nakikipagkulitan kay Tanya. Nagulat si Elijah. Rina, nagsiselos ka? Hindi ko alam. Basta ayoko lang makita kang ganun sa iba. Hindi makasagot si Elijah. Lumapit siya, hawak ang balikat ni Rina. Tinitigan niya ito, nakita niya sa mga mata nito ang sakit at pag-aalinlangan. Hinaplos niya ang pisngi ni Rina ng dahan-dahan. Lalong lumalim ang katahimikan. At sa katahimikan yon, narinig nila ang tibok ng kanilang mga puso. Mabilis, magulo, totoo. Wala yon, wala siyang ibig sabihin. Ikaw lang, Rina, ikaw lang talaga. Kapag ikaw ang kasama ko, wala na akong ibang hinahanap. Wala na akong ibang kailangan. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Elijah. Isang tawag mula sa Pilipinas. Si Maya, ang asawa niyang matagal nang hindi tumatawag. Napalunok siya, natigilan, parang bumalik siya sa realidad. Hello, Maya?
Uy, buhay ka pa pala. Akala ko wala ka ng time sa pamilya mo. Malamig na sabi ni Maya. Pasensya na, ang daming trabaho dito. Trabaho? O may iba ka na dyan? Huwag mo akong gawing tanga, Elijah. Matagal na kitang pinagbibigyan. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magbalinis. Matagal ko nang alam na may iba ka. Pero alam mo ba? Hindi lang ikaw ang marunong. Tumigil ang mundo ni Elijah. Hindi dahil sa pagkakabuko, kundi dahil sa revelasyon. Matagal na palang alam ni Mia at higit pa doon, matagal na rin pala siyang may ibang lalaki. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila naging bato. Mabigat, malamig at hindi niya mahigpitan. Ang kanyang mga mata biglang nawalan ng saysay at sa utak niya sumisigaw ang tanong, paano na to? Anong ibig mong sabihin? Mahina at gulat na tanong ni Elijah. May iba na rin na kay Elijah at hindi lang basta-basta. Siya ang nagpaparamdam sa akin ng halaga habang wala ka. Kaya kung akala mo ikaw lang ang nakakaloko, hindi. Hindi lang ikaw. Naputo ng tawag at kasunod nun ang mahabang katahimikan. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko. Pero may bagong sakit. Akala ko, ako lang ang nagtataksil. Pero pareho naman pala kaming may kasalanan. Pareho kaming nagkulang. Sa dami ng taon na sinubukan naming ayusin ang lamat, wala pala kaming binuo kundi pader. At ngayon, hindi ko na alam kung anong meron pa sa amin. Bulong ng utak ni Elijah. Bumukas ang pintuan ng cabin. Pumasok si Rina. Narinig ko ang boses ni Maya. Okay ka lang? Hindi ko alam. Rina, may sinabi siya. Matagal na rin pala siyang may ibang lalaki. Nagulat si Rina sa kanyang narinig. Ha? Totoo? Oo, kaya siguro hindi na siya tumatawag. Hindi na siya nagtatanong. Kasi masaya na siya sa iba. Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Rina. Wala. May lungkot pero may laya rin. Parang mas malinaw ngayon ang nararamdaman ko para sa'yo. Tumingin si Elijah kay Rina sa mga matang puno ng kabado ngunit umaasa. Lumapit siya, dahan-dahan, at sa dulo ng silid, nagyakap sila. Mahigpit, tahimik, parang sinasabi ng yakap na yon, ako na lang ang piliin mo. Sa yakap na yon, may init na matagal ng kinikimkim. At sa bawat tibok ng puso nila, tila ba nagsusumpaan ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng tahanan. Ngunit habang sila'y nasa gitna ng emosyon, sa kabilang dulo ng mundo, si Marco, ang mister ni Rina, ay may kausap ring babae sa telepono. Tawanan, harutan, lihim rin pala ang kanyang dala. Lihim na ilang taon na rin palang itinatago. Isang lihim na kasing lalim ng dagat. Wala si Rina. Matagal pa siyang babalik. Tayo muna ngayon, 'di ba? Sabi ni Marco, ang asawa ni Rina sa kausap nito. Sumagot naman ang babae. Miss na kita, Marco. Sa gitna ng alon, ang barko ay tila naging tanghala ng pag-ibig, pagtataksil at ang lihim na pumipintig sa bawat puso. At sa bawat ngiting pilit nilang isinusuot araw-araw, may katumbas itong luha, hinala at pagnanasa na pilit nilalabanan. Sa bawat yakap na bawal, may pusong kumakawala. Sa bawat halik na itinatago, may sigaw na hindi mabanggit. Sa mga susunod na araw, mas lalalim pa ang komplikasyon. Hindi lang basta relasyon ang nakataya, kundi ang pagkatao, dangal at ang tanong kung may kapatawaran pa ba sa puso na unti-unting sumuko sa tukso. Sa bawat pangarap, may kasamang sakripisyo. At sa pagitan ng pagnanais at katotohanan, minsan nagkakaroon ng kasalanang hindi sinasadya. Habang lalong lumalalim ang gabi sa barko, lalong lumilinaw ang kalituhan ng damdamin ni Rina at Elijah. Sa silid na yon, kung saan pinakawalan ang mga luhang matagal nang ikinubli, na natiling nakayakap si Elijah kay Rina. Walang salitang binitiwan, pero malinaw ang bawat tibok ng puso.
Nanginginig si Rina, hindi sa lamig, kundi sa init ng damdaming hindi niya na kayang itanggi. Ang kanyang palad ay nakahawak sa dibdib ni Elijah at ramdam niya ang mabilis na kabog nito. Sa bawat sandali, tila bang lumalapit ang kanilang mga labi, ngunit pareho rin silang nag-aalangan. Elijah, mahinang tawag ni Rina sa pangalan nito. Paano kung mali ang lahat ng to? Hindi ba't matagal nang mali ang nararamdaman natin? Pero mas masakit kapag itinatanggi natin. Mahinang tinig na sabi ni Elijah. Tahimik, tila ba ang oras ay natigil. May hangin sa labas na tila may binubulong. At sa mga matang nagkakatitigan, may apoy na unti-unting lumiliyab. Gusto kong pigilan, gusto kong umatras, pero parang may humihila sa akin pabalik. Para bang ang bawat halik niya nung gabing yun ay bumalot sa buong pagkatao ko. Hindi lang to kilig, hindi lang to tukso, may kung anong malalim na koneksyon. Bulong ni Rina sa kanyang isipan. Ang init ng kanyang balat sa ilalim ng aking palad. Ang bawat titig niya, parang sinasabi ang lahat ng takot at pagnanais na itinatago namin. Gusto kong sabihin na mahal kita, pero natatakot pa rin akong masira ang mundong pilit naming ginagawang buo. Bulong naman ng isip ni Elijah. Bulong naman ng isip ni Elijah. Mahinang pagtunog ng cellphone. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila pinansin. Tuluyan na silang nilamon ng sandali. Ang mga labi ay muling nagtagpo. Mas mahaba, mas matindi, mas totoo. At sa bawat haplos, may salitang pangakong hindi binitiwan ng bibig, ngunit isinatinig ng katawan. At sa kanilang yakapan, may lihim na kasunduang nabuo na sa kabila ng lahat, pipiliin nila ang isa't isa. Ngunit matapos ang init ng gabi, ay dumating ang lamig ng umaga. Kinabukasan, tila walang nangyari. Bumalik sila sa normal na trabaho, ngunit alam nilang hindi na sila pareho. Sa mga tingin pa lang, naroon ang init ng nakaraang gabi. Ngunit kasabay ng pag-iinit ay guilt na nagsisimulang sumiksik sa kanilang mga puso. Abala si Rina sa paghuhugas ng mga plato, pero sa kabila nun, malalim ang kanyang iniisip. Kaya ko pa bang ituloy ito? O isa lang tong panaginip na kailangan magising? Pero kapag iniisip kong wala na si Elijah, para bang tinatanggalan ako ng hininga? Parang ang mundo ko ay hindi na buo. Maririnig ang tawanan ng mga crew. Samantala, si Tanya ay patuloy pa rin sa pagpaparamdam kay Elijah. Sa bawat banat ng biro, sa bawat tapik sa braso, tila ba hindi nawawala ang presensya niya. At kahit paanong iwas ni Elijah, ramdam niya ang panunukso. Hindi lang mula kay Tanya, kundi mula sa kanyang konsensya. Chief Elijah, ang gwapo mo talaga kapag seryoso ka. Paano na yan? Baka ma-inlove ako sa'yo. Pilit tumatawa si Elijah. Nako Tanya, madami pa sigurong mas bagay sa'yo dyan. Baka mapikon pang asawa ko sa Pinas. Malambing namang sumagot si Tanya. Hindi mo pa rin nakakalimutan si Mrs. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Sayang naman ang mga pagkakataon dito. Sa likod ng ngiting pilit, naramdaman ni Elijah ang unti-unting paglihis ng landas. Para bang sa tuwing pinipili niya si Rina, mas lalo siyang hinihila ng tukso. Ngunit hindi niya rin kayang bitiwan ang tanging babaeng nagpabago sa pananaw niya. Tama bang ginagawa ko? O isa na naman to sa mga desisyong pagsisisihan ko sa huli? Pero sa bawat pagngiti ni Rina, sa bawat titig niya, doon ko lang nararamdaman kung paano muli ang magmahal. Bulong ni Elijah sa kanyang sarili. Sa kabilang dulo ng barko, binuksan ni Rina ang kanyang email. Isang mensahe mula kay Marco. Hindi inaasahan. At ang nilalaman nito ay tila martilyong tumama sa kanyang dibdib. Rina, hindi ko na kayang itago. Ayoko na magkunwari. Matagal ko na ring minahal ang iba. Hindi ko sinasadya pero doon ko nakita ang saya na matagal ko nang hindi nararamdaman sa atin. Kung darating ang araw na kailangan nating tapusin to, tatanggapin ko. Pero sana maintindihan mo kung bakit ako napagod. Mahabang katahimikan. Wala akong luha.
Wala akong sigaw pero ang sakit. Hindi dahil sa pagtataksil ni Marco, kundi sa katotohanang hindi na rin pala ako masaya noon pa man. Parang nawala ang bigat na matagal ko ng pasan, pero kasabi ng ginhawa, may takot. Takot na baka ako na lang ang walang direksyon. Naluluhang sabi ni Rina habang nakaharap sa salamin. Naglakad siya papunta sa deck, tahimik ang paligid. Sa liwanag ng buwan, naroon si Elijah. Nakatingin sa kalangitan, tila ba nakikipag-usap sa mga bituin. Hindi na niya kailangan ng salita. Alam niyang may binabagabag sa isipan ni Rina. Elijah! Rina, ayos ka lang? Hindi ko alam. Nakatanggap ako ng email mula kay Marco. At anong sabi? May iba na rin siya. Matagal na. At ngayon parang ako naman ang iniwan. Lumapit si Elijah. Hinawakan ng kamay ni Rina. Hindi siya nagsalita pero sa pisil ng kamay niya, naroon ang lahat ng nais niyang iparating. Hinaplos niya ang buhok nito at marahang inalalayan pa upo sa tabi niya. Ang gabing yon ay parang pahina sa isang nobelang walang katiyakan kung may happy ending. Rina, kung kailan mo ako kailangan, nariyan ako. Hindi bilang kapalit, kundi bilang taong handang sumalo sa'yo kapag hindi mo na kayang lumaban mag-isa. At sa oras na yon, sa pagitan ng pangarap at kasalanan, sa pagitan ng tama at mali, pinili nilang magpakatotoo. Sa barkong umaalon sa gitna ng kawalan, natagpuan nilang isang sandali ng kapayapaan. Hindi nila alam ang bukas, pero sa gabing yon, sapat na ang yakap, sapat na ang katahimikan. Sa init ng katawan, huminahon ng luha, sa bawat bulong ng alon, para bang sinasabi ng mundo, bahala na. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito, pero alam ko dito ako masaya. Dito ko nararamdaman na ako'y totoo. Sa yakap mong to, may pag-asang kahit bawal. Alam kong tunay. Sabi ni Rina habang nakasandal sa balikat ni Elijah. Maliman ito sa mata ng mundo pero ito ang totoo sa puso ko. At sa wakas, hindi na ako magtatago pa. Pipiliin kita, Rina, kahit ilang unos pang dumaan. Sa bawat hakbang ng barko, sa bawat hampas ng alon, isang bagong kabanata ang bumubukas. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang kwento. Pero ngayon, sa pagitan ng pangarap at kasalanan, naroon sila, magkahawak kamay at handang harapin ang anumang unos. Sa oras na iniwan mong iyong tahanan upang tahakin ang bagong daan, may parte sa iyo ang naiiwan, ang katahimikan ng konsensya, ang tanong kung totoo pa ba ang pagmamahal at ang hangganan ng katapatan. Maalon na gabi, may kulog sa malayo. Ilang araw nang lumipas mula noong gabing nagkaaminan sina Rina at Elijah. Sa bawat araw na magkasama sila sa trabaho, may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Mapanganib, matamis, bawal. Ngunit habang pinipilit nilang panatilihin ang katahimikan ng damdamin, may bagong unos na paparating. Tumunog ang alarm. Isang emergency drill ang isinagawa sa barko. Lahat ay required na magsuot ng life vest at magtipon sa master stations. Ngunit habang tumatakbo ang lahat patungo sa kani-kanilang lugar, isang lalaki mula sa makina ang nadula sa hagdan. Si Romel, isang kabarkada ni Elijah. Nagsigawan ang mga crew. Maririnig ang malakas na kalabog. Nadula si Romel! May dugo sa ulo niya! Sigaw ng isa. Tumawag ng medic! Bilisan nyo! Sabi naman ni Elijah. Habang inaasikaso ang insidente, nahuli ni Tanya si Elijah na abalang-abala. Lumapit siya at sa harap ng lahat, bigla siyang nagsalita. Sabay kuha ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Gusto mong magkunwari pa, Elijah? Eto, picture niyo ni Rina nung isang gabi sa crew deck. Sweet na sweet. May yakapan pa. Nagbulungan ang mga crew. Uy, totoo ba? Akala ko may asawa si Elijah. Si Rina rin may mister sa Pinas, diba? Sabi naman ng isa. Biglang tumigil ang paligid. Ang mga mata ng crew ay tila isang kutsilyong nakatuon kina Elijah at Rina. Sa ilang segundo, parang hindi sila makahinga. Si Rina, namutla. Si Elijah, napakuyom ang kamao. Tanya, bakit mo to ginagawa?
Dahil akala ko may pag-asa ako sa'yo. Araw-araw tayo nagkakatinginan, nagkakausap. Akala ko, ako rin. Sagot naman ito. Wala kaming sinasadyang masama sa'yo. Hindi rin namin ginusto to. Sabi naman ni Rina. Pero pinili niyong itago habang ako niloloko sa harap ng lahat. Ang kapitan ng barko ay dumating. Agad silang pinatawag para imbestigahan. Habang nakaupo sa opisina ng opisyal, bumukas ang email ni Rina. At isang bagong mensahe mula kay Marco ang dumating. Rina, may nakapagsabi sa akin. May karelasyon ka raw sa barko. Ayoko sanang maniwala pero may litrato raw. Hindi ko alam kung paano ka titingnan pag uwi mo. Sabi ng email ni Marco. Parang sumabog ang mundo ni Rina. Kung dati ay guilt lang ang dala niya, ngayon ay kahihiyan at takot. Ang kinatatakutan nilang mangyari, ngayon ay humaharap na sa kanila. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang pagbabayad ko sa lahat ng kasalanan? Paano kung tuluyan na akong iwan ni Marco? Paano kung mawala din si Elijah sa akin? Tanong ni Rina sa kanyang sarili habang namumuo ang luha sa mga mata. Rina, kung may kasalanan, ako ang dapat sisihin. Hindi kita pababayaan. Puno ng assurance na sabi ni Elijah. Paano mo nasisiguro? Paano kung dumating ang araw na mapagod ka rin sa pagtatanggol sa akin? Dahil ikaw ang pinili ko. Hindi kita pinili dahil perpekto ka. Pinili kita dahil sa'yo ko nakita kung paano maging totoo. Ngunit kahit pinipilit nilang maging matatag, may isa pang pagsubok ang darating. Kinabukasan, isang sulat ang iniabot ng crew kina Rina at Elijah. Tawag mula sa opisina sa Maynila, may investigasyon at maaring mapauwi silang dalawa, magkasama o hiwalay. Habang binubuksan ni Rina ang sulat, natigilan siya. Hindi lang ito imbitasyon sa investigasyon, may kalakip itong isa pang dokumento. Medical report, hindi sa kanya, hindi kay Elijah. Elijah, tingnan mo to. Parang report ni Tanya to, pero may kakaiba. Naguguluhang tanong ni Rina. Ha? Ano to? Tanong ni Elijah. Binasa ni Rina ng dahan-dahan. Prenatal results, estimated 9 weeks. Father Elijah S. Ramirez. Biglang napuno ng katahimikan ng paligid. Walang salita mula kay Elijah. Si Rina, hindi makagalaw. Si Tanya, buntis, at ang ama, si Elijah. Elijah, anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Rina. Hindi ko alam, hindi ko maalala. Isang beses lang kami nag-inuman noon pero wala akong natandaan, Rina. Wala akong ginusto. At sa sandaling yon, biglang nag-ring ang intercom. All crew involved in nature case, please report to the captain's quarters immediately. Urgent. Walang nakaimik. Si Rina ay tila nawalan ng lakas. Si Elijah, hindi makatingin ng diretso. At si Tanya, nakangiting nag-aabang sa kanto ng hallway, hawak ang tiyan. Let's see kung hanggang saan ang katapatan yung dalawa. Ito ang simula ng isang bagong unos. Isa na namang pagsubok, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa katotohanan. At sa bawat hakbang patungo sa opisina ng kapitan, may tanong na bumabalot sa kanilang isipan. Pipiliin ko pa rin ba siya kung siya rin ang dahilan ng panibagong sakit? Tanong ni Rina sa sarili. Paano kung ako na naman ang mali? Paano kung hindi na niya ako patawarin? Tanong din ni Elijah. At doon, sa pintuan ng investigasyon, naghihintay ang cliffhanger na hindi nila inaasahan. Sa harap ng pintuan ng kapitan, hindi lang investigasyon ang nakaamba. Naroon din ang desisyon, ang pagsukat sa bigat ng katotohanan at kung kaya ba nilang saluhin ang bigat ng mga kasalanan nilang dalawa. Pumasok kayo. May sasabihin ako na hindi lang makaaapekto sa inyo, kundi pati sa buong crew. Sabi ng kapitan. Habang unti-unting lumalapit si Rina at Elijah sa mesa ng kapitan, pinikit ni Rina ang kanyang mga mata. Sa dami ng unos, sa dami ng luha, hindi na niya alam kung may pag-asa pa. Ngunit hindi pa sila nauupo, bumukas ang pinto. Sir, urgent! May tumawag mula sa Philippine Embassy.
May reklamo laban kay Tanya. May nagsabing peki raw ang report na buntis siya. May hawak silang ebidensya. Napalingon si Tanya. Ang mga mata niya ay hindi na maipinta. Takot, galit at desperasyon. Habang dahan-dahan siyang lumalakad papalapit, humarap siya sa lahat. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Pero gusto ko lang maramdaman na may pumipili rin sa akin. Tanya, bakit mo ginawa to? Tanong ni Elijah. Dahil ako lang naman ang laging naiiwan. Gusto ko lang kahit minsan ako naman. Lahat kayo may kinakapitan. Ako, wala. Kaya ko nagawa to. Pero sinaktan mo kami, Tanya. Niloko mo kami. Ginulo mo ang buhay namin para lang makuha ang gusto mo. Sabi naman ni Rina at napatayo na rin. Oo, at sa totoo lang, kahit ngayon nagsisisi ako. Pero huli na, di ba? Habang inaalis siya ng security officer, isang tanong ang naiwan sa lahat. Sa pag-ibig ba, may tunay na makikinabang o lahat ay masasaktan? Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Nang makauwi na si Rina sa Pilipinas, sinalubong siya ng kanyang anak. Ngunit wala roon si Marco. Sa halip, isang abogado ang nag-abot ng dokumento. Annulment papers po. Matagal nang may ibang kinakasama si Marco. Hindi niya na raw kaya makipaglaban sa isang relasyon na wala ng tiwala. Matagal niya na akong iniwan. Kahit magkasama pa kami sa bahay nun, parang iba na siya. Pero bakit kahit alam kong mali siya, masakit pa rin? Natural lang yan, ma'am. Hindi naman ibig sabihin na mali ka. Naging totoo ka lang sa sarili mo. Sabi naman ng abogado. Hindi alam ni Rina kung anong mararamdaman, kalayaan, lungkot o pag-asa. Samantala, si Elijah ay pinagpahinga muna sa kumpanya. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa Cavite, binuksan niya ang isang kahon ng lumang sulat ni Mia. Doon niya nakita ang katotohanan. Matagal na siyang iniwan sa damdamin at ang anak na sinasabi ng pinsan niya, hindi niya pala anak. Peki ang lahat. Ginamit lang siya para hindi makulong si Mia sa panluloko sa kumpanya dati. So, wala na rin palang natira. Pati yung akala kong anak ko, kasi nungalingan lang pala. Pati yung akala kong pamilya, kwento lang pala ng iba. Nanlulumong, sabi ni Elijah. Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Rina. May flight ka ba next month? Baka pwedeng sabay tayong magsimula ulit. Hindi sa barko, sa lupa, sa totoo. Sa simpleng mensaheng yon, parang may liwanag na muling bumukas sa madilim na daan ng puso ni Elijah. Baka ito ng tamang pagkakataon, hindi para itama ang lahat, kundi para simulan ulit. At doon, sa isang simpleng tanong, nagsimulang panibagong kabanata. Hindi pa ito wakas, ito ang simula ng isa pang kwento. Pero sa susunod na pagkakataon. Handa na ba talaga silang maging tapat? Handa na ba silang harapin ang tunay na mundo kung saan walang barko na pwedeng takasan? Kung saan ang lahat ay totoo, masakit man o hindi?